COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ang kasalukuyang risk classification ng Pilipinas sa COVID-19, ang reaksyon ng DOH sa panukalang tanggalin na ang alert level system at ang atas ng US CDC sa kanilang mga mamamayan laban sa pagbiyahe sa Pilipinas. Mayroon din tayong bagong frontliner of the week na makikilala mamaya mula sa panayam ni Joy Kawayan Combatier. At magkakaroon din tayo ng pagkakataon para mapakinggan ang isang special report ni Mari Boyles Aragona. At hindi rin mawawala ang isang devotional talk mula kay Kuya Dan Andrew Cura sa kabuuan ng ating COVID Watch Weekend ngayon. COVID-19 Watch. Inilagay na muli ng Department of Health ang bansa sa COVID-19 Moderate Risk Classification dahil sa patuloy na pagbulusok ng mga bagong kaso. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakapagtala ang bansa ng negative 1 week at 2-week growth rate sa mga nakalipas na linggo. Nananatili namang high risk ang average daily attack rate or ADAR, ngunit bumaba na rin ito sa 19.93 cases kada 100,000 na populasyon. Samantala, pagdating naman sa healthcare system, nasa low risk naman ito pagdating sa kapasidad, bilang ng mga bakanting higaan sa pagamutan at isolation centers at maging ICU beds. Hindi sang-ayon ang Department of Health sa mungkahing alisin na ang alert level system sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang alert level system ang nagsisilbing gabay ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang pagpaplano sa mga dapat ipatupad na hakbangin kapag tumataas o bumababa ang kaso ng COVID-19. Aniya, maihahalin tulad ito sa weather signals na nagsisilbing warning system sa local government units. Kailangan aniyang maunawaan ng lahat ang tunay na kahulugan ng alert level system na hindi lamang pagdedeklara ng pagbaba o pagtaas ng alerto. Posibleng lumang datos ang pinagbasehan ng United States Centers for Disease Control o US CDC kaya't isinama pa rin ang Pilipinas sa 130 mga bansa na inilagay sa travel warning dahil sa dami ng kaso ng COVID-19. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, posibleng hindi kinuha ng US CDC ang huling datos ng COVID cases sa Pilipinas, lalo na't bumababa na ang mga naitatalang kaso sa bansa. Aniya, naniniwala naman siyang mababago ito ng US CDC kapag nakita na nilang mababa na ang COVID cases sa bansa. Ang travel warning ay inilabas ng Amerika para paalalahanan ang kanilang mga mamamayan na iwasan muna ang mga bansang sa tingin nila ay delikado o mapanganib sa kaligtasan ng mga ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ang ating frontliner of the week ay si Mary D. Miguel, Teacher 2 ng Department of Education Alternative Learning System sa City of Coronadal. Para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Isang outstanding ALS instructor ang ating frontliner. Siya si Mary D. Miguel, Teacher 2 ng Department of Education, Bureau of Alternative Learning System, Coronadal City Division. Ibinahagi ni Ms. D ano ang kaibahan ng isang ALS teacher sa ibang mga guro. By profession, isa akong guro. Literally, ang trabaho ko ay pagtuturo, pagka-touch ng heart ng isang learner para matuto rin siya wholeheartedly. Kasi if you are a teacher,
you have to teach with passion, no? Magtuturo ka ng may pagmamahal so that our learners will also learn passionately. In that way, learning will really achieve kasi yun ang goal ng teacher, ang yung may matutuhan yung mga learner at ang kanilang matutuhan ay magagamit nila sa kanilang totoong buhay. So, with regards to my work, I am teaching out of school children, out of school youth, out of school adult. Ibig sabihin, wala yan sila sa school, informal school, in a community-based setting. So, sa barangay, ang barangay mag-provide ng community learning center that is equivalent sa classroom. So, yun ang the alternative learning system set up. Sabi ng Department of Education, it is a parallel system that provides practical option to the existing formal instruction. So, pareho lang, kaya lang yung setting magkaiba. Yung formal, nasa formal school, na may building kami, anywhere, as long as pwedeng magkaroon ng learning. Ibinahagi rin ng ating ALS instructor ang mga challenges na kanyang kinaharap bilang isang guro at isang frontliner. Isa sa mga challenges, di ba, walang classroom. Unlike sa formal setting, may isang classroom, comfortable lahat, nakaupo lahat. In a community-based learning center, lucky if you have community learning center na i-provide ng community. Kahit bahay kubo or building na maganda, lucky enough kung mayroon kang ganun. Pero if wala, pwede naman sa ilalim ng punong kahoy, sa shady area. So, isa sa mga challenges is wala tayong tinatawag na fixed or permanent classroom. Pero actually, so far sa Coronadal, lucky we are because may mga CLC tayo talaga. Community Learning Center, equivalent sa isang classroom kung sa formal school. But in some part of the Region 12, may iba na walang CLC. Yun lang. We need to map, to look for them. Pero since matagal na rin tayong nag-implement ng ALS program, usually pumupunta na sila sa barangay, then magpalista, naman sila well-informed. Pero still part of our work is to map, to look for them, to run after them. Is an opportunity. And libre na lahat ng pati worksheets nila, module nila. Most of them are working, most of them are parents. Young parents, ang iba. No? So, we really need to look after them kasi sa community pag maraming hindi nakatapos, 'di ba? Parang mas may problema yung community. In terms of economy, one of the challenges in terms of economy, a lot of people lost their job. So, i-connect ko doon sa mga learners ko most of them lost their jobs. So, may mga text, wala ko work, pandemic, hindi ko kakalakadara magkuha sang module, so ganon. There was a time na ako, house-to-house delivery, just to hand the modules to the learners, the worksheets to the learners. Marami nag-close na company, nag-close na establishment, so mostly ng learners namin, nagtatrabaho doon. So, mahirap ang kanilang buhay. Another challenge na na-face natin is, of course, frontliner tayo. So, in terms of health, actually, I am one of the victims. I was diagnosed positive last July. Tapos, syempre, kailangan ko i-survive yun. So, everyone's life is in danger talaga during this pandemic. Kahit wala kaming face-to-face classes, we still go to the community, bringing that modules and worksheets. Doon sa barangay kami mag-distribute. Kasi sa barangay, hindi yan nauubusan ng tao. Every day, may mga transactions. So, yun ang nangyari. So, in terms of health, nagkaroon din ng challenge. And me also experienced that challenge. Ikinuwento rin ni Miss D ang kanyang realization nung siya ay nagka-COVID-19. Right after yung nag-shoot ng video for the graduation, then after a day, nagkaroon na ako ng body aches, headache. Tapos, doon na nag-start. After a week, ubo. And then after a week, nag-rest muna. Parang naprolong ko yung agony because July 16, may na-feel na ako na something strange in my body. Pero at the end of the month na July, doon ako nag-test ng positive kasi kailangan kong magpa-test kasi one of the requirements of the physician is to undergo RT-PCR or antigen test. So, mas pinili ko yung RT-PCR, nagpa-test ako last week of July. Pero second week of July pa ako nag-start na may strange feeling. And then yung ubo ko during the third week of July is kakaibang ubo of all the ubo na na-experience ko. Kakaiba siya kasi when I cough, iba ang effect. Actually, hindi ako naniniwala na may COVID until such time that I experienced. So, pag-test, after 2 days, it was positive.
Doon lang ako nakarealize na it was really true. And then, yun, nag-follow rin ako ng protocols, undergo quarantine, so hindi ako nag-expose sa tao. Basta ginawa ko lang lahat. Kasi ikaw dapat na victim is, you have to do your part. Kasi kung wala kang gagawin sa sarili mo na boosting of your immune system, sigurado, matatalo ka ni COVID. Dito lang ko nakarealize na COVID is really true. Hindi man ako hypertensive, hindi man ako sakitin, wala man ako asthma. Mali ang akala ko pala. Anybody can be a victim of COVID. Healthy ka man, hindi ka man healthy. Anybody. Sa huli, ibinahagi ng ating frontliner ang mga positibong dulot ng pandemya sa mga estudyante at mga guro. Para sa akin, I always see the brighter side, the positive side, no, rather than the negative side of the pandemic. I will mention some, no? In line sa work, the brighter side is nagkaroon ng intensive use of ICT talaga. And of course, the adoption of digital devices. I learned to do things. I learned something new. My learners were able to learn independently kasi before, hindi sila masyadong obliged na gagamit ng cellphone. Pero during the time na ng-pandemic, kasi nga wala kaming face-to-face, so module lang binigay. So obliged sila mag-research, mag-communicate sa akin online. Kaya they need to be literate. Yun ang magandang side sa pagkaroon ng pandemic sa learners na side. So I attended several webinars, learning new things using gadgets, mga applications, because it is a must. Kailangan mo siyang i-follow up. Pero ang sad thing dito is, ang iba walang Android phone. Sa part namin na teacher, regardless of age, no? Kasi teachers naman can abruptly adapt to virtual tools to carry out our activities, our tasks. Kailangan mong maging produktibo kahit walang face-to-face. Ang education is parang meal, no? Parang pagkain. Dapat walang escape. Walang escape talaga. Anong mangyayari sa mga learners kung si teacher hindi mag-adapt ng makabagong teknolohiya sa ganitong panahon, di ba? In short, embracing the change to cope up the demand of education sa part namin. Mahalaga ang papel ng ating mga guro sa pag-abot sa ating mga estudyante. Sa gitna ng pandemya, kanilang pinagsisikapang maipagpatuloy ang edukasyon sapagkat sila'y naniniwala na ang kaalamang taglay ay isang yamang hindi maiaalis ninuman. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Maraming salamat Ms. Joy at maraming salamat din kay Teacher Mary D. Samantala, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong pinansyal na suporta para po sa FEBC Philippines. Kung kayo din po ay interesadong magsimulang tumulong para po sa ating gawain, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o kaya ay tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. At maaari rin pong magbigay para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, atin pong bigyang daan ngayon ang isang special report na inihanda ni Mari Boyles Aragona. Isa sa malaking social at cultural phenomenon na napag-uusapan sa simula ng recovery mula sa COVID-19 ay ang mga salitang The Great Resignation. Bagamat ito ay isang phenomenon na hindi pa nararamdaman ngayon sa Pilipinas, maraming mga ekonomista ang nagbababala na sa mga employer na paghandaan ito dahil maaring maranasan din ito sa bansa. Ano nga ba ang The Great Resignation? Sa Estados Unidos, Abril nitong taon nang maitala ang record number ng mga empleyadong umaalis sa kanilang mga trabaho. Muling nag-record high ang quit rate sa US nitong Setyembre na sinundang muli ng isa pang record high resignation nitong Oktubre. Bukod sa US, nakaranas din ng parehong karanasan ang China, Japan at Germany. Sa isang survey pa ng Microsoft, halos kalahati ng mga manggagawa sa buong mundo ang nagsabing may plano silang mag-quit. Ngunit bagamat naganap ang Great Resignation sa gitna ng isang global pandemic, hindi ang COVID-19 ang pangunahing dahilan nito. Ayon sa mga journal tulad ng Bloomberg at The Atlantic, ito ay resulta lamang ng isang matagal ng sintomas sa modernong workplace culture na karamihan
karamihan ay mga millennials at Gen Z. Kabilang dito ang financial anxieties. Sa henerasyong ito, naranasan ang record high na inflation rate, patuloy na pagtaas ng national debt at presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling mababa ang compensation at sweldo ng mga empleyado. Isa pang factor ay mas malalim na diskusyon tungkol sa pagpaperso ng yaman o ari-arian. Ayon sa Bloomberg, ang konsepto ng mortality na na-highlight sa pandemya ay nagtulak sa mga empleyado na i-recalibrate ang mga inaasam sa buhay. Sa halip na pagpapayaman o pagpapataas ng posisyon, mas gusto ngayon ng mga empleyado na magkaroon ng halaga ang productivity tulad ng meaningful relationships at mga aktibidad na na-enjoy at nakakapagpasaya sa kanila. Bahagi rin dito ang diskusyon patungkol sa mental health ng mga manggagawa. Halimbawa sa China kung saan bago ang pandemya ay laganap ang 12-hour work culture, mas maraming mga manggagawa ang nakikita na mas malaki ang negatibong epekto nito sa kanilang mental wellness at pinipili na lamang mag-quit sa mga trabahong hindi kayang i-accommodate ang kanilang boundaries at kalusugan. Sa ibang mga bansa, kabilang din dito ang pagpapapasok sa mga empleyado sa gitna ng isang global pandemic nang walang katiyakan kung mapoprotektahan ang kanilang kalusugan. Sa kabila nito, hindi ibig sabihin na ang libo-libong mga empleyadong pinipiling mag-quit ay biktima ng katamaran o pagnanais na maging tambay na lamang. Sa halip, naging motibasyon ng mga ito ang pandemya upang maghanap ng mga trabaho at employer na mas nabibigyang halaga ang kanilang mga choices, tulad ng mas mataas na sweldo, mas flexible na oras at benepisyo at trabahong may naibibigay na value sa kanila bukod sa monetary compensation. Ang konsepto ng Great Resignation ay isang hamon sa mga employer sa gitna ng pandemya na bigyan ng free agency ang kanilang mga empleyado pagdating sa mga role at contribution sa isang kumpanya at higit sa lahat, upang mabigyan ng mas magandang work-life balance ang mga empleyadong nagpapatakbo ng workforce ng isang lipunan. Para sa FEBC News, ako si Mari Boyles, Aragona. Maraming salamat, Mary. Ngayon naman po ay maririnig natin ang isang devotional mula sa CEO ng FEBC Philippines, si Kuya Dan Andrew Cura, naway magbigay po ng encouragement sa atin ang mga ibabahagi niya sa ating devotional reflection. Narito po si Kuya Dan Andrew Cura. Nagbubukas na ang mga mall, sinehan, paaralan at simbahan. Bukas na ang Pilipinas sa mga turista mula sa ibang bansa. May plano pa ring payagan ng mga bata na mag-caroling ngayong Pasko. Pakiramdam natin ay lumaya na ang bayan. Pero may kahalong pag-aatubili. Tuloy-tuloy na nga ba ito? O baka magkaroon na naman ng surge at bumalik tayo sa lockdown? Para sa mga napapagod na sa kahihintay ng walang tiyak na inaasahan, narito ang ilang pangako at tagubilin ng Panginoon mula sa kanyang sariling salita. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo, Kabanatang 11, Talatang 28. Lubhang nakapapagod ang buhay na naka-lockdown sa mahabang panahon. Marami ang nawala ng trabaho at pagkakakitaan. Tila walang katapusan ang mga Zoom meeting at malaking stress ang idinulot ng online classes sa mga estudyante. Marami ang nakaranas ng pisikal, emosyonal at mental na pagkahapo. Halos hindi makaahon sa depression at kawalan ng pag-asa. Huwag nating pilitin na labanan ang kalungkutan at kabiguan sa sariling lakas. Bagkus, idulog natin ang mga ito kay Jesus. Hindi niya tayo bibiguin kung hindi bibigyan niya tayo ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Pangalawang Korinto, Kabanatang 4, Talatang 16. Dahil sa COVID-19, nakita natin ang hangganan ng ating lakas at kung gaano tayo kadaling panghinaan ng loob. Subalit, gaano man tayo kahina,
palalakasin tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na baliwala o hindi totoo ang ating mga paghihirap. Kailangan nating tignan ang mga ito sa liwanag ng layunin ng Diyos at sa pangako niya ng bagong buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Iyon ang magbibigay sa atin ng katatagan para sa bawat araw. Magpakatatag hanggang wakas. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Santiago, Kabanatang 1, talatang 2 hanggang 4. Isinulat ito ni Santiago para ipakita sa mga mananampalataya kung ano ang bunga ng mga pagsubok. Sa bawat pagtitiis, nararanasan natin kung paano kumikilos ang Diyos kung tayo'y nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Sa bawat pagsubok, maging ito man ay pagkawala ng mga mahal sa buhay dahil sa COVID o sa pinansyal na krisis o ano paman, mayroon tayong pagkakataong lumago bilang tagasunod ni Kristo. Hikayatin nyo ang isa't isa sa paggawa ng kabutihan. Tinuruan tayo ng Diyos sa pandemyang ito kung paano nating dapat alagaan hindi lang ang ating sarili, kung hindi ang ating kapwa. Huwag nating kalimutang ito kahit tuluyan ng magbukas ang ekonomiya. Sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Hebreo, Kabanatang 10, talatang 24. Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob dahil sa takot o pangamba, huwag kang tuluyang lumayo o humiwalay sa iba. At kung ang kapwa mo naman ang pinanghihinaan ng loob, tulungan mo silang mapagtagumpayan ang kalungkutan. Bahagi tayo ng isang komunidad at marapat lang na pagmalasakitan natin ang isa't isa. Ipinakita sa atin ng Diyos na ginagamit niya ang 2 taon ng pandemyang ito para iparana sa atin ang kanyang biyayang laging bago araw-araw. Panghuli, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Sabi ng Panginoong Hesus kay Pablo, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. 2 Korinto, Kabanatang 12, talatang 9. Paulit-ulit nating nababasa sa Biblia kung paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan tuwing may mga sitwasyong tila wala ng pag-asa. Sa panahon ng sukdulang kahinaan, pagdadalamhati o kabiguan, sa mga panahong wala tayong kakayanang tulungan ang ating sarili, tanging sa biyaya ni Kristo tayo umasa at kumapit. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong salita, sa Biblia na punong-puno ng pagpapalakas ng loob. Panginoon, sa aming pagbabasa nito, sa aming kahinaan, mangyaring tuluyang lumakas ang ating loob at kami magpatuloy sa aming buhay. Paminsan kami, Panginoon, ang siyang nalulugmok at bagsak ang kalooban. Biyayaan mo kami, Panginoon, ng iyong Espiritu upang mapalakas. Kung kami naman, O Diyos, ay nakabangon sa kahirapan at pagkabagsak, mangyaring kami naman ang tumulong upang makabangon ang aming kapwa sa bawat araw. Ito ang dalangin namin, lalong-lalo na sa bagong taong aming hinaharap sa 2022. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. At yan po ang kabuuan ng isa na namang episode ng COVID Watch Weekend. Patuloy po nating ipagkatiwala sa ating Panginoon ang ating bawat araw at huwag na huwag po tayong mawawala ng pag-asa kahit na nasa gitna po tayo ng pandemya. Sa pangalan ng ating buong pangkat, ako po ang inyong nakasama, Hailey Bernardo Sampang, nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to.
Subaybayan ang COVID Watch Weekend linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.